Sa tamang panahon at may seryosong layunin. Ang kilusang Adventista ay itinatag bilang katuparan ng hula sa Biblia upang ihanda ang mundo para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang banal nitong misyon ay ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan na sinasabi sa kanila na matakot sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Lahat ng naninirahan sa mundo ay dapat ding anyayahang sumamba sa Diyos bilang may lalang ng langit at lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa Gawa Kapitulo 1 versikulo 8, itinuro ni Jesus ang tatlong saklaw ng misyong kailangang maabot. Jerusalem, buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Mula pa sa simula, nauunawaan ng mga pioneer ng iglesia na ang napakalaking gawaing ito ay hindi maaaring maisakatuparan ng isang tao lamang o ng mga magkakahiwalay at hindi nagkakaisang bahagi ng iglesia. Alam nila na ang tanging paraan upang makamit ang layuning ito ay sa pamamagitan ng pagtulad sa simbahang apostoliko. Pagkakaisa sa layunin at pagkakaroon ng lahat ng bagay na magkakasama. Kaya upang maabot ang bawat bansa, lahi, wika, at bayan, inayos nila ang nalabi sa kilusang Adventista bilang Seventh-day Adventist Church kung saan ang mga estratehiyang pangmisyonero ay pinagpapasyahan hindi ng isang tao lamang, kundi ng sama-sama sa pamamagitan ng mga komite. Ang mga miyembro nito ay inihahalal ng buong katawan at ang lahat ng mapagkukunan, mga ikapu at handog, ay iniipon sa isang lugar at ipinamamahagi ng patas, alinsunod sa mga kolektibong desisyon at estratehiya, batay sa prinsipyo ng storehouse na nasa Biblia. Ang pinag-isang pagsisikap na ito ay napakahalaga sa katuparan ng misyong ibinigay sa huling kapanahunan, ang pagdadala ng walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo bago bumalik si Jesus. Paano na ipapamahagi ang ating mga handog? Noong 2002, iminungkahi ng pandaigdigang iglesia ang Combined Offering Plan na tinanggap na ng 12 administratibong rehiyon o pandaigdigang larangan. Bagamat iginagalang ang mungkahi ng mga nagbibigay tungkol sa patutunguhan ng kanilang handog, ang planong ito ay nagmumungkahi na lahat ng hindi itinalagang handog ay dapat automatikong ipamahagi ayon sa mga saklaw ng misyong pangheograpiya na binanggit ni Jesus sa Gawa 1:8. 50-60% ng lahat ng hindi itinalagang handog ay nananatili sa lokal na antas, kadalasan sa lokal na iglesia. 20-30% ay inilaan para sa misyong panrehiyon na pinangangasiwaan ng conference o mission. 20% ay pinangangasiwaan ng General Conference at inilalaan para sa pandaigdigang misyon. Sa pagsunod sa patnubay ng Combined Offering Plan, ang mga handog ay ipinamamahagi upang suportahan ang lahat ng aprobadong proyekto, inisyatibo, ministeryo, at rehiyon sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang mga itinalagang handog, na dapat sana ay ibigay lamang bilang karagdagan sa mga hindi itinalaga, ay maaari lamang gamitin sa tiyak na proyektong pinaglaanan nito, na iniiwan ang iba pang pangangailangan ng hindi natutugunan. Ang pangakong handog. Ayon sa planong ito, ang mga miyembro ng iglesia ay inaanyayahang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagbibigay ng kanilang promise o pangako na isang sistematikong handog na ibinibigay pagkatapos ng ikapu. Ang pangakong handog ay ayon sa mga sumusunod. 1. Regular, dahil ito ay ibinibigay tuwing may tinatanggap na kita o pagtaas sa kabuhayan. 2. Sistematiko, sapagkat ito ay ibinibigay batay sa 1% ng kita na napagkasunduan o ipinangako na sa Diyos. Ang handog na ito ay ibinibigay hindi lamang tuwing may panawagan o pangangailangan, kundi tuwing kinikilala ng isang miyembro na siya ay pinagpala ng Diyos. Ito ay ibinibigay bilang pagsamba, hindi donasyon, hindi upang makatanggap ng pagpapala, kundi bilang isang taus-pusong tugon sa mga biyaya ng Diyos. Ikapu at handog, magkaiba ngunit kapwa mahalagang pondo. Mahalaga ang ikapu, ngunit ito ay may limitadong gamit. Maaari lamang itong gamitin ayon sa tiyak na patnubay ng Diyos sa Biblia at sa Spirit of Prophecy, kaya't may mga gastusin sa misyon na hindi maaaring tustusan ng ikapu.
Ang handog naman ay isang hindi limitadong pondo na maaaring gamitin upang suportahan ang lahat ng pangangailangan sa misyon. Ang sistema ng pamamahagi ng handog na ito, nakahalin tulad ng sistema ng ikapo, ay nakabatay sa pagkakaisa, pagtutulungan, at pagtitiwala. Panawagan, sa pamamagitan ng pangakong handog, mga hindi itinalagang, regular, at sistematikong handog, o sa pamamagitan ng pamamahagi ng iyong handog ayon sa mungkahing balangkas ng Combined Offering Plan, ikaw ay nagbibigay ng mahalagang suporta upang maihatid ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan. At ang ebanghelyo ng kaharian ay ipapangaral sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas.